Malapit na eleksyon mga tol at alam nyo na samot-saring mga batikos ang ating naririnig mula sa magkabilang panig at malaya naman kayo mga tol kung sino gusto ninyong paniwalaan at kung sino ang gusto ninyong iboto at suportahan. Lahat kayo tawag dito malaya mga tol. Pero eto may mga panawagan ng ilan sa ating mga kilalang personalidad dito sa Pilipinas. Ang isa na dito mga tol, sana ay i-consider ninyo mga kapatid na yung susuportahan ninyo na mauupo sa mga matataas na posisyon sa ating gobyerno yung mga masisiguro ninyo mga kapatid na ipaglalaban, number one mga tol, yung ating soberanya. Siyempre ipaglalaban din mga kapatid yung iba pang mga pangangailangan ng ating mga kababayan, di ba? So eto, mula rito sa UNTV, sabi rito mga Pinoy, dapat maghalal ng mga senador na magtatanggol sa West Philippine Sea. Ayon yan mga kapatid kay retired Justice Carpio. Mga kapatid, no? So ito, panoorin natin to, sama-sama nating bigyan ng reaction video and commentary. Yan, pwede kang makibahagi dahil ikaw ay Pilipino, dapat may pakialam ka rito at ikaw ay isang botante, mga tol, ikaw ay pipili ng iyong susuportahan. Alright, so wag na natin patagalin pa, panoorin na natin tong balitang to. Presyo ng bilihin, kahirapan at katiwalian. Ilan lamang yan sa mga isyong karaniwan ang pinalulutang tuwing panahon ng halalan. Yung mga issue niyan na pinalulutang tuwing panahon ng halalan at ang kanilang mga sinasabi ay panahon na ng pagbabago mga tol. Kung titignan mo kung sino yung nagsasabi ng panahon na ng pagbabago mga kapatid, tignan mo kung nakailang termino na siya at panahon pa rin ng pagbabago ang kanyang sinasabi. Wala naman kasing nagbabago eh. Wala nagbabago mga tol. May narinig nga ako na sabi, no, eto hindi ko sinasabing ganito nangyayari dito sa Pilipinas na tila baga ayaw ng mga nasa posisyon na maging maunlad at masagana ang mga mamamayan dahil kailangan nila mga tol na manatili ang paghingi ng tulong ng mga mamamayan sa kanila. 'Di ba? Manatili silang may pakinabang sa mga mamamayan sa pamamagitan for example ng pagbibigay ng ayuda, 'di ba? Kasi kapag inangat nila ang antas ng buhay ng mga mamamayan, 'di ba? Tinuruan nila maghanap buhay, tinuruan nila magnegosyo, inangat nila yung antas, 'di ba? Wala na silang pakinabang mga tol, 'di ba? Pero whenever na maraming mga maralita at bibigyan nila ng ayuda mga tol o bibigyan nila ng tulong, nagiging utang na loob yun mga tol at tumatatak sa mga mamamayan yung kung sino yung mga politiko na hingan nila ng tulong at yun ang paulit-ulit nilang iboboto. Narinig ko lang naman yun. Di ko naman sinasabing ganun ang nangyayari dito sa Pilipinas Pero kayo naman syempre ang makakapuna, no? Tuloy natin. Ngunit para sa isang retiradong maestrado ng Korte Suprema, isa sa dapat pagtuunan ng pansin ang isyu ng West Philippine Sea, lalo na sa pagboto ng mga senador. We have to elect senators who will defend the West Philippine Sea, no? Imagine mo, ihahalal mong senator mga tol, no? Walang pakialam sa West Philippine Sea. Imbis na kondinahin yung ginagawang panghaharas ng China, babatikusin pa yung mga nagiging aksyon ng Coast Guard. Meron na tayong narinig na ganyang senador dati. Diba? Sa isang hearing mga kapatid, tila baga sinesermonan niya pa yung ating mga nasa ground, mga otoridad natin dito, mga Coast Guard, mga Navy. Nagagalit pa mga tol. Bakit? Para daw tayo nagwa one step forward, no? Kasi yung sa China, Coast Guard lang naman daw yun. Bakit natin tatapatan ng Air Force? No? Dahil the Chinese are very aggressive already and we have to push back because if we don't push back, we will lose the West Philippine Sea. So kailangan buo yung Senado para lumaban. Dahil the Senate is very strong on foreign affairs because they ratify treaties, they confirm our ambassadors. So dapat yung mga senators will really protect and defend the West Philippine Sea. At hindi lang mga tol na pagdepensa sa West Philippine Sea. Tignan nyo rin mga tol yung kumakandidato na nagsasabing hindi sila pabor
sa AFP na bumili ng mga missile dahil ginagamit lang daw yan sa mga komunidad sa Pilipinas. Ako, hindi ko nasasabihin mga tol kung sino yung aling yun, pero alam nyo na nasa kongreso yun. Diba? Siya rin yung nakaraan pumupuna kay Jimmy Bondoc. Hindi naman tayo mga kapatid nagpo-promote kay Jimmy Bondoc. Pero ang topic kasi, pinupunan niya mga tol, yung pagtawag ni Jimmy Bondoc ng maganda kay Gretchen Ho, na maganda naman talaga mga tol. At eto pa, nagde-demand siya ng public apology. Aba, eh yung nasabihan nga na maganda, di ba? Ngiti lang eh. Kasi alam nyo mga kapatid, sabi nga sa comment, di ba napa-flatter pa nga yung mga babae, gustong-gusto nga nila nang tinatawag silang maganda eh. Kasi wala namang kabastos-bastos doon mga tol. Pero yung tabagin ba naman yung sexist daw yun? At nagde-demand siya ng public apology mula doon sa taong bumati lang ng maganda. So yun din mga kapatid, yung taong yun, yung taong nagde-demand ng apology, yung nagsabing hindi siya pabor na bumili ng mga bagong missile ang ating AFP dahil ginagamit lang daw yun sa komunidad. So paano tayo papalag niyan sa China kung hindi tayo bibili ng mga bagong assets, di ba? So alam niyo na mga kapatid kung sino yung mga dapat ninyong ihalal dyan. Nitong Sabado, nasa Sorsogon City si Justice Carpio para magbigay ng lecture sa posisyon ng bansa sa WPS. Binigyang diin niya na dapat nang magpasya ang gobyerno para sa nagkakaisang batayan ng pag-iit ng soberanya ng bansa sa mga isla ng Kalayaan at Bajo de Masinloc. We have to have a unified, coherent narrative on why we have sovereignty over Scarborough Shoal and the Spratlys. Well, hindi pa tayo nakabuo ng integrated, coherent, unified narrative. Kailangan magkaroon tayo. And I've been proposing we start with the 1734 Murillo Velarde map. Sa ngayon kasi, may mga pagkakataong ang ekspedisyon ni Admiral Tomas Cloma at Presidential Decree No. 1596 ang pinagbabasehan maging ng ilang opisyal ng bansa. Suhestyon ni Justice Carpio, magsimula sa mga mapang ginamit ng pamahalang Espanyol noong ika-18 siglo na nagpapakita ng teritoryo ng Pilipinas kung saan kasama na ang Spratlys at Scarborough Shoal. Ito kasi ang teritoryong isinalin sa pamamahala ng Estados Unidos at kinalaunan ay naging teritoryo ng kasalukuyang Republika ng Pilipinas. Finally, you have the 1875 Carta General del Archipelago Filipino. Yun yung pinaka-complete, the most complete and detailed map of Philippine territory during the Spanish regime. At saka ito yun ang inadapt ng US. When the US took over from Spain, ito yung mapa ginamit nila dahil ito yung pinaka-complete, the most detailed map. Dapat yun ang pakita natin. Makita mo doon yung Scarborough Shoal with depth soundings and doon din yung entire Spratlys with depth soundings. Yun yung ginamit ng Amerika nung binili nila yun sa mga Espanyol, mga tol. Kasi binili nila yun eh. Binili nila tayo eh. Ayon pa kay Justice Carpio, mas konkretong basehan ito na bahagi na ng teritoryo ng Pilipinas ang mga isla ng Kalayaan at Bajo de Masinloc. 200 taon na ang nakalipas bago pa man simulang angkinin ng China noong 1947. O yan ha, 200 taon na ang nakalipas, bahagi na yan ng teritoryo ng Pilipinas bago pa man angkinin ng China noong 1947. Oh. Tandaan natin yun mga tol para maging malinaw sa ating lahat. No? Tandaan natin yun. Bago pa man yun ang kinin ng China noong 1947, 200 taon na ang nakakalipas, bahagi na yan ng teritoryo ng Pilipinas. Ngayon pa ba tayo mga tol susuko? Diba? Ngayon pa ba natin ipamimigay yan? Ngayon mga kapatid, sinusuportahan tayo ng international law at na maraming bansa. Diba? At yung pagsuporta na yon ng maraming bansa ang nagiging harang, diba? Para hindi tayo masyadong guluhin o para magdalawang isip ang China na girahin tayo. Kasi ang alam nila mga kapatid, kapag ginera nila Pilipinas, napakarami nilang makakalaban. Diba? Kung naaalala nga ninyo kanina yung reaction video natin, diba? Iwas na iwas ang China sa mga bilateral at multilateral activity ng ating sandatahang lakas kasama ang mga allied forces natin sa West Philippine Sea.
'Di ba? Sa mga bilateral saka multilateral umiiwas na sila eh. Ano pa kaya mga kapatid kung talagang kasama natin ang buong daigdig mga kapatid, no? Para igiit itong West Philippine Sea. Lalo silang hindi magsasagawa ng gera sa atin. 'Di ba? Protection natin 'yun eh. 'Di ba? Kasi kung tayo lang, baka matagal na tayong ginera niyan. O tignan niyo yung Taiwan, mga kapatid. 'Di ba? Bakit hindi nila ginigera? Bakit hindi pa rin nila maggera magpahanggang ngayon? Kasi nga may mga kaalyadong bansa, may mga bansang sumusuporta. So talagang pinagpaplanuhan nila ng maayos, no? Talagang ginagawa na nila lahat ng paraan para kahit na marami mang mga bansa ang pumoprotekta sa Taiwan, magawa pa rin nila yung kanilang gustong mangyari o layunin, mga tol. 'Di ba? So ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo rito sa videong napanood natin? Pwede kang magbigay ng iyong komento sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.